Good morning po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Van, at sa lahat ng bumubuo ng channel nyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Berto. Ako po ay isang security guard na nagtatrabaho sa isang kilalang ospital sa bayan namin. Matagal na rin ako sa serbisyo, kaya naman ay napakarami ko ng mga karanasan. Hindi lang sa ospital, kundi maging sa mga kababalaghang nangyayari sa lugar na yon. Kagaya na nga lang nitong nangyari isang madaling araw, mga bandang 3:30 na yon. Umaakyat ako sa bawat palapag ng ospital para mag-rounds at para ma-check na rin. May isa pa naman akong kasamahang gwardya na nagbabantay din sa unang palapag ng ospital. Nakarating ako sa una at ikalawang palapag ng gusali, pero nakakabiging katahimikan lang naman ang bumubungad sa akin. Hindi na yon nakakapagtaka dahil madaling araw na rin at halos lahat ay nagpapahinga na. Pagkatapos libutin ng ikalawang palapag, ay dumiretso na po ako sa third floor ng ospital. Akala ko ay katahimikan din ang bubungad sa akin noon. Pero nagulat ako nung may mapakinggang boses na malakas na nagsasalita. Parang may kausap. Napansin ko ring bukas ang pinto ng isang kwarto doon na nasa may gitna ng hallway. Kaya marahan akong nagpunta ron para tignan. Noong makarating ako sa tapat ng pintuan, ay nakita ko ang isang pasyenteng babae na nakaupo sa kama niya. Matandang babae na po yun na nakasuot din ng hospital gown. Wala siyang ibang kasama sa kwarto, pero nagsasalita siya at tumatawa na parang may kausap. Pamilyar na po ako doon sa matandang pasyente dahil minsan ko na rin siyang nakausap noong ipasok siya doon sa ospital. Mabait naman po siya at ang dahilan kung bakit siya ipinasok sa ospital ay dahil mayroon siyang sakit na demensya at meron pa po na hindi ko na matandaan. Basta yung dalawang sakit ang nagpapahirap dun sa matanda. Balik tayo sa kwento ko. Kumatok po ako dun sa kwarto ng matanda at nakangiti siyang humarap sa akin. Pagkaharap niya ay binati ko lang siya at kinumusta. Ang naging tugon niya sa akin ay maayos lang daw siya. Mabuti na nga lang daw at may kausap siya nung gabing yun dun sa kwarto niya. Dahil saktong hindi rin siya makatulog. Medyo napakamot po ako nun sa may noo ko at tinanong siya kung sinong kausap. Nagtaka ako nung may itinuro siya sa may upuan na nasa may sulok ng kwarto niya at sinabing yung lalaki raw na nakaupo doon. Nakasuot daw ng stripe na damit. Lumingon po ako nun sa direksyon ng upuan pero wala naman akong nakitang lalaking nakaupo doon. Sinabi ko po nun sa kanya na wala siyang kinakausap. Pero ang sabi niya nun sa akin ay meron daw talaga at ilang araw na rin daw siyang binibisita. Alam kong masama ring makipagtalo sa mga pasyente, lalo na nga at may sakit. Kaya sinigurado ko na lang noon na nakahiga na siya bago ko iwanan. At sinigurado ko ring magpapahinga na siya dahil madaling araw na. Isinara ko noon yung pintuan ng kwarto niya. Pero habang isinasara ko yon, ay muli kong narinig yung matanda na nagpapaalam na matutulog na muna siya dun sa lalaking nakikita niyang nakasuot ng stripe na damit. Hindi ko alam pero kinilabutan din ako noong mga panahong yon. Siguro ay dahil may nararamdaman din akong ibang presensya dun sa loob ng kwarto. Inakala kong hindi na mauulit pa yung encounter kong yon tungkol dun sa lalaking naka-stripe. Pero nung sumunod na araw, ay muli na naman akong nakarinig ng kwento tungkol sa kanya. Ito naman ay kwento ng isang nurse na inaanak ko. Nagtatrabaho din siya doon sa ospital, kaya naman madalas kaming nagkikita at nagkakakwentuhan. Ito ay nangyari nung sumunod na araw pagkatapos ng encounter ko doon sa matandang babae. Nakakwentuhan ko noon yung inaanak ko. Kaya naman may nalaman po ako tungkol dun sa lalaking nakikita nung matanda. Ang sabi ng inaanak ko noon ay 2 araw lang ang nakaraan ay
May na-admit doon na pasyente. Demensya rin daw ang sakit at may problema na rin sa puso. Matandang lalaki naman daw yon. Ang sabi nung inaanak ko, simula nang ma-admit doon yung matanda, ay palagi niya na yung nakikita na may kinakausap sa loob ng kwarto niya kahit wala namang kasama. Lalong-lalo na kapag gabi. Kung minsan naman ay may kinakausap pa rin yun kahit may mga kamag-anak na kasama sa loob. Pero maging yung mga kamag-anak niya ay hindi alam kung sinong kinakausap niya. Basta raw ang sinasabi lang nung matanda ay lalaki na nakasuot ng stripe na palaging binibisita yung kwarto niya para makipagkwentuhan at kamustahin siya. Ang sabi nga ng isang kamag-anak ng pasyente ay kung minsan nga raw ay kinikilabutan na rin sila. Hanggang sa isang madaling araw, lumilibot daw noon yung inaanak ko sa floor ng matandang lalaki dahil may pasyente siyang kailangang bisitahin. Pero sa halip na makarating agad siya dun sa kwarto nung dapat niyang bisitahin, ay napatigil siya dun sa kwarto ng matandang lalaki. Nakabukas daw kasi ng kaunti yung pintuan at mula sa labas ay kita niyang nakaupo yung matanda at tawa ng tawa na animoy may kausap kahit wala naman. Nagdesisyon siyang dumiretso dun sa kwarto pagkatapos kumatok. Sinabihan niya nun na magpahinga na yung matanda dahil malalim na rin ang gabi at masama rin yun dahil sa kondisyon niya. Ang sabi raw nung matanda ay maya-maya dahil nag-uusap pa sila nung lalaking kaibigan niya. Tinanong noon ng inaanak ko kung sinong lalaki yung tinutukoy niya. At ang sabi naman po nung matanda ay yung lalaki raw na katabi niya na nakasuot ng stripe na damit. Tumingin pa nga raw siya dun sa inaanak ko at tinanong kung hindi ba raw niya nakikita. Medyo kinilabutan na noon yung inaanak ko. Pero nilakasan na lang niya yung loob at tinulungan na yung matanda na bumalik sa kama para magpahinga. Mabuti na lang at hindi rin matigas ang ulo noon at sumunod din sa kanya. Makalipas lang daw po ang 3 araw, buhat nung mangyari yon, ay nabalitaan niyang binawian na rin ng buhay yung matandang lalaki. Pagkatapos maikwento yun sa akin ng inaanak ko, ay naikwento ko na rin yung na-encounter ko nung nakaraang gabi. Tungkol din dun sa lalaking nakasuot ng stripe na damit. Ang sabi nung inaanak ko ay hindi niya rin alam kung sino yon o kung bakit siya nagpapakita sa mga pasyente. Makalipas pa po ang 2 araw, ay nagulat na lang ako isang umaga nung mabalitaang binawian na rin ng buhay yung matandang babae na minsan ding binisita nung lalaking nakasuot ng stripe na damit. Ang sabi nung inaanak ko ay baka raw sundo yung lalaking nakasuot ng stripe. Kaya nagpapakita siya sa mga pasyenteng alam nilang malapit nang mawala. Sir Van, sunod-sunod pa yung naging cases tungkol dun sa lalaking naka-stripe. At hanggang ngayon ay nagpapakita pa rin siya sa mga pasyente. Kaya naman tila alam na rin namin ang susunod na mangyayari. Ito namang sunod kong kwento ay nangyari isang gabi. Siguro ang oras ay nasa pagitan ng 10:00 hanggang 11:00. Hindi ko na po halos matandaan. Basta nasa ika-5 palapag po ako noon ng ospital at nagsasagawa ng rounds. Nung mapakinggan kong may sumisigaw sa isang kwarto sa may dulo ng hallway. E di nagmamadali akong pumunta doon para tignan kung anong nangyayari. At nakita kong may isang pasyente sa loob ng isang kwarto na nakatayo at lalabas na sana. Agad ko siyang sinalubong at tinanong kung anong nangyayari. Lalaki po yun na siguro ay nasa 50 taong gulang na rin. Paiyak na siya noon habang sinasabi na may itim na usok daw na gustong kumuha sa kanya. Nandoon daw yun palagi at pilit siyang isinasama. Tahimik akong sumilip sa kwarto noon. Pero maliwanag naman po at wala naman akong nakikitang usok. Kaya naman bumaling ako dun sa pasyente. At tinanong ko siya kung nasaan banda yung maitim na usok na nakikita niya. May itinuro siya noon sa malapit sa may upuan. At sinabi niyang nandoon daw yun palagi at nagmamasid sa kanya.
Pumasok po ako nun sa kwarto at muling nagtingin. Pero kagaya kanina, wala naman akong nakita. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na wala naman siyang dapat katakutan. Pero ayaw niyang kumalma hanggang sa magwala na nga siya. Tumawag na ako ng mga nurse noon at sinabing may pasyenteng nagwawala sa ikalimang palapag ng ospital. Ilang minuto lang ang hinintay ko noon ay may mga nurse at doktor na ngang dumating na agad na tinurukan at inasikaso yung pasyente. Tinanong nila ako kung anong nangyari at pagkatapos kong magkwento ay sinabi rin nila sa akin na simula daw nang i-admit siya sa kwartong yon ay yun na palagi yung kwento ng pasyente. Naghintay lang silang maalimpungatan noon yung pasyente at kinausap yon. Nung makitang hindi siya komportable dun sa kwarto dahil dun sa nakikita niya, ay nagdesisyon silang ilipat na lang siya sa ibang kwarto kung saan siya makakapagpahinga ng maayos. Akala ko po ay yun na rin yung solusyon doon. Pero makalipas lang ang ilang araw, ay nabalitaan ko na lang na pumanaw na rin yung pasyente. Tinanong ko ang isang nurse noon kung anong nangyari dahil mukha namang malakas pa yung pasyente. At ang buong akala ko nga ay makakalabas din siya agad sa lugar na yon. Sir Van, ang kwento nung nurse sa akin, nung daw sinusubukan pa nila yung iligtas, ay may isang nurse silang kasamahan na may nakitang maitim na usok na pumapalibot dun sa biktima. Yung nurse po na yun ay matagal nang inamin sa kanila na mayroon siyang third eye. Kaya naman ay marami na rin siyang nakikita dun sa ospital. Ang sabi nung kasamahan niyang nurse na nakakakita, habang sinusubukan daw nilang i-revive yung pasyente, ay unti-unti na ring bumabagal yung tibok ng puso niya according sa monitor. At habang ganun daw yung nangyayari, ay paitim din daw ng paitim yung usok na pumapalibot dun sa pasyente. Ilang minuto pa ang nakalipas at tuluyan na nga raw nag-flatline yung monitor. Nung oras po na nawala na yung pasyente, ay sinabi nung kasamahan nila na doon lang daw unti-unting nawala yung mga usok na pumapalibot sa kanya. Ang sabi pa nun ay sundo raw nung lalaki yon. At base na rin sa mga karanasan niya simula pagkabata pa lang. Alam na niya kung ano yung mababait na mga sundo sa mga kampon ng kadiliman. At base sa nakita niya, ay alam niyang hindi mabuti yung sundo na yon. Kaya naman ang ginawa niya ay ipinagdasal yung pasyente para matahimik yon at maligtas sa kabilang buhay. Hanggang ngayon ay patuloy pa ring nangyayari itong mga sundo dito sa Ospital Sir Van. Kadalasan kapag nakakakita kami ng mga senyales, ay tila alam na namin yung mangyayari. Pero kadalasan talaga ay hindi mo pa rin mapipigilang matakot, lalo na nga kapag naganap na. Pasensya na po at napahaba na. Maraming salamat nga po pala sa pagbabasa. Muli ko na lang hahanapin ang email ninyo at muling magpapadala ng mga kwento kapag na-feature nyo na itong kwento ko sa channel nyo. God bless po. Magandang araw po sa ating lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Albert. Isa sa mga masusugid ninyong tagapakinig sa inyong YouTube channel at maging sa Spotify. Naparito lang po ako ngayon para magbahagi sa inyo ng ilang mga kwentong nalalaman ko tungkol sa kababalaghan. Pero bago yan ay hayaan nyo muna akong magpakilala. Ako po ay mahigit 45 anyos na at nagtatrabaho bilang guard sa isang kilalang university dito sa amin. Matagal na po ako sa trabaho at sa totoo niyan, dahil sa sobrang tagal ko na nga, ay marami na akong kakilala at kaklose ng mga estudyante sa university kung saan ako nagtatrabaho. Kung minsan ay pang umaga ang duty ko, pero kadalasan ay pang gabi. Ang isa sa mga rason ng paaralan kung bakit kailangan nila ng gwardiya sa gabi ay dahil nirereklamo nilang may ilang mga estudyante raw na pumupunta doon sa university sa gabi at nagkakalat. Kadalasan kasing naaabutan ng mga hallway at mga classroom na nagkalat at nakatumba na mga upuan. Kaya iniisip nilang mga estudyante
O kung hindi man estudyante ay may mga taong pumupunta ron para manggulo. O di kaya ay masamang loob na may gustong kuhanin dun sa university. Nung nagumpisa ako magtrabaho ng gabi, ay handa naman ako kung may makita man akong tao na gustong mag-amok ng away o kung sakaling magpumilit na pumasok dun sa university. Bantay sarado ko po yun. Pero ilang linggo na nun ang nakalipas, ay nakakapagtakang wala naman akong nahuhuli sa gabi. Wala akong nakikitang pumapasok sa university. Pero sa tuwing sasapit ang umaga, ay nagrereklamo pa rin ang ilang mga estudyante at mga professor at sinasabing ganun pa rin daw. Magugulo pa rin lagi yung mga classroom kapag papasok sila kinaumagahan. Dahil dun sa nangyayari, ay nagdesisyon akong mas magbantay pa. Hanggang sa isang gabi, ay nadiskubre kong hindi mga tao ang dapat kong bantayan, kundi mga entity na naninirahan doon. Hindi ko na matandaan ang araw kung kailan ito nangyari. Pero base sa tanda ko ay nasa 11:11 na ito ng gabi. Natapos na ako sa ilang rounds ko noon. At nang masigurong nasa ayos naman ang lahat, ay muli na akong bumalik sa may gate. Doon sa may guardhouse kung saan ako tumatambay. Ilang minuto pa ang lumipas. Nung makarinig ako ng pagsigaw at sunod-sunod na mga kalabog sa building na malapit sa gymnasium na malapit din lang sa guardhouse. Agad akong tumayo nun at kinuha yung flashlight at siniguradong sukbit ko ang barel sa pantalon kung may masama mang mangyari. Agad po akong nagpunta dun sa building kung saan ko narinig yung ingay. At mula sa kinatatayuan ko, ay nagulat ako nang may makitang dalawang bata. Isang babae at isang lalaki. Na kung ako ang tatanungin ay siguro nasa unang taon pa lang sa elementarya. Nagtatakbuhan sila at nagtatawanan habang itinatapon ng ilang mga gamit na nakikita nila. Masama na yung kutob ko nun. Pero sumigaw ako at sinaway sila. Pero tumawa lang sila at naglaho sa harapan ko na parang bula. Sinubukan ko silang hanapin nun. Pero hindi ko sila nakita. Kaya ang ginawa ko ay tinitigan yung mga ikinalat nila. Saka napag-isipang ayusin yon para wala nang marinig sa mga estudyante kinabukasan. Habang ibinabalik ko sa ayos nun ang ilang mga silya, ay muli kong nakita yung batang babae na malapit sa may switch ng ilaw. Nakatingin siya nun sa akin at bigla na lang pinatay sindi yung ilaw. Kaya naman sinaway ko siya at sinabing tumigil na. Medyo sumasakit na rin ang ulo ko dahil sa papatay-patay na liwanag. Hanggang sa tuluyan na niya yung patayin. Agad ko namang kinuha ang flashlight ko sa bulsa at itinutok yun dun sa kinatatayuan ng batang babae. Pero pagtutok ko sa kanya ng flashlight, ay nagtaasan ang mga balahibo ko nung makitang wala siyang mga mata at nakangisi lang sa akin. Hindi ko na kayang panindigan yung pagtatapang-tapangan ko noon. Kaya naman nagtatakbo na ako palabas ng building kung saan nakita ko pa sa di kalayuan na nagpapatay sindi yung mga ilaw. Yung sumunod ko namang karanasan ay nangyari siguro 2 buwan matapos yung karanasan ko dun sa 2 batang multo. Gabi rin po nun, Sir Van. Malapit nang pumatak ang 12:00 na madaling araw. Nung mapukaw ang atensyon ko noong makarinig ako ng malakas na pagsigaw na nanggagaling sa isang building sa loob ng university. Hiwalay pa ito dun sa building kung saan ko nakita yung 2 bata. Yung building kung saan ko narinig na nagmula yung pagsigaw ay yung building kung saan madalas nagkaklase ang mga criminology students. Mayroon yung 4 na mga palapag. Agad po ako nagpunta doon habang dala-dala pa rin ang flashlight ko. Aakyat pa lang sana ako nun sa may hagdanan, papunta sa 2nd floor ng building. Nang marinig kong may kumalabog sa women's bathroom na nasa unang palapag din lang, malapit sa may hagdanan. Yung kalabog ay sobrang lakas na parang may nahulog na kung anong mabigat na bagay
Dahan-dahan akong nagpunta doon sa pinagmumula ng ingay hanggang sa makarating na nga ako doon sa banyo ng mga babae. Naabutan kong nakabukas ang pintuan noon kaya agad na akong pumasok at nagtatanong pa kung may tao ba sa loob kahit na alam kong gabing-gabi na noon at wala ng mga estudyante. Nagsimula akong siyasatin ng mga cubicle pero hindi pa man ako nakakarating sa ikatlong cubicle ay bigla na lang nagbukas ang mga gripo dun sa hugasan ng mga kamay. Yung gripo sa may harapan ng salamin. Agad akong napalinga sa direksyong yon. At sa kilabot ko ay nakita ko pong sa halip na malilinis na mga tubig ang nanggagaling dun sa gripo, ay panay mapupulang likido yun na animoy dugo. Hindi rin nagtagal ay nag-umpisang tumalsik yung mga pulang likido sa kulay puti at malinis na dingding sa banyo. At hindi lang yon. Nag-umpisa na rin yung umalingasaw na akala mo ay dugo ng kung ano man. Napatras ako nun, Sir Van, at hindi na rin makapaniwala sa nakikita. Nung bigla na lang magbukas ang mga gripo sa loob ng mga cubicle. At mula sa kinatatayuan ko, ay dinig na dinig kong unti-unting napupuno ang mga timba sa tapat na mga gripo. Binuksan ko nun yung pintuan ng isang cubicle. At sa kilabot ko ay dugo rin ang lumalabas doon. Parang nasisiraan na ako ng bait. Kaya naman sinubukan kong isara ang isa sa mga gripo. Pero parang wala rin lang akong ginawa dahil muli na naman yung nabuksan. Mas kinilabutan pa ako nung pagharap sa may salamin ay nakita akong may isang babaeng estudyante na nakasilip mula sa isang cubicle. Malaki ang ngiti sa akin at dumudugo ang leeg. Tumaas na ang presyon ko noon at namalayan ko na lang na nahihilo na ako. At ang sumunod ay nawalan na ako ng malay sa paligid at nagdilim na ang paningin ko. Hindi ko alam kung ilang oras ang nakalipas noon. Basta ay nagising na lang ako sa klinik ng university. Kung saan ay may ilang mga professor na nakapalibot sa akin. Noong magising ako ay agad nila akong tinanong kung anong nangyari. At sinabi ko naman yung naging karanasan ko sa banyo. Para nga mapatunayan yung sinasabi ko, ay sinabi ko pa sa kanilang kahit magpunta sa banyo, ay nandoon yung mga dugo na tumutulo sa gripo. Nagtaka ako nung makitang nagkakatinginan lang sila noon, na para bang hindi sila naniniwala sa pinagsasasabi ko. Maging ako nga siguro kung hindi ko naranasan yon, ay hindi rin ako maniniwala ron. Sinubukan ko pa silang kumbinsihin. Pero ang sinabi lang sa akin ng isang professor na malapit sa akin ay wala naman daw kakaiba sa banyo. Tubig lang naman daw ang inilalabas ng gripo. Kahit pa nga nakakapagtaka dahil naabutan yung bukas lahat at umaapaw pa ang mga tubig sa timba. Nakita rin daw ako ng isang estudyante na nakahilata na sa sahig. Kaya agad na yung humingi ng tulong. Hindi rin ako makapaniwala na nangyari yun sa akin. Kaya naman pagkatapos ng insidenteng yon, ay binigyan muna ako ng break sa trabaho. At nung muli na akong bumalik sa serbisyo, ay pinakiusapan ko na silang sa umaga na lang ang maging duty ko. Dahil kung sa gabi pa rin ay mapipilitan akong lisanin ng trabaho sa university na yon. Mabuti na lang po at pumayag din sila. Kaya nung makabalik ako, ay palagi na akong pang-araw. Pero kung pinaglalaroan ka nga naman, kahit pala tirik na tirik ang araw, ay kaya mo pa rin makaranas ng mga kababalaghan. Ito naman ay naganap isang umaga, mga bandang 10:00, nung may isang grupo ng mga third year students na papasok sana sa may gate. Siguro ay nasa 10 sila noon, kaya bago sila pumasok, ay tinitignan ko ang bawat isa sa kanila kung may suot na mga ID. Dahil mahigpit po talaga ang university pagdating sa pagsusuot ng mga ID. Dahil kadalasan ay may pumupuslit na mga outsider sa university. Habang tinitignan ko isa-isa nun yung grupo ng mga estudyante, ay may napansin akong kasamahan nilang nasa pinakagitna nila nakapwesto. Hindi ko siya napansin dahil wala siyang ID, kundi dahil semi-transparent po siya.
O kung titignan mo ay silag na silag siya. Animoy plastic cover lang. Halos invisible na. Babae po siya. Nakasuot ng kaparehas na mga uniforme na mga kasamahan niya. At maging lace ng ID. Yung reaksyon ng babae ay blanco lang habang nakatingin sa akin na agad ding nagbigay ng takot sa kalamnan ko. Dahil nawala na rin ako sa sarili, ay hinayaan ko nang makapasok yung grupo ng mga estudyante. Noong makapasok na sila at paalis na, ay tinanong ko yung isang estudyanteng lalaki na katabi ko lang halos sa gate noong mga oras na yon kung nakita ba niya yung babaeng kasama dun sa grupo. Yung halos hindi na makita. Mukhang naguluhan yung estudyante nun sa akin at sinabing wala naman daw siyang nakitang ganon. Normal lang naman daw yung mga estudyanteng pumasok. Noong mas kausapin ko pa siya at nang masabi ko yung itsura ng babaeng estudyanteng nakita ko, ay nagulat ako nung maglabas ng cellphone yung estudyante. Nagpunta sa profile ng isang kaklase at nagulat ako nung may ipakita siyang post sa akin. Yun po ay litrato ng babaeng nakita kong kasama ng grupo ng mga estudyanteng pumasok. Dun sa mga komento sa ilalim ng litrato ay puro condolences ang nakalagay. At dun nga sinabi ng estudyanteng kausap ko na kung yun nga yung inilarawan ko ay may isang buwan na rin daw po yung wala. At kaklase rin siya ng mga estudyanteng dumaan nun. Kaya naman parehas lang halos sila ng uniforme at lace ng ID. Yun na rin yung nagsilbing eksplanasyon sa akin kung bakit gano'n na lang ang itsura niya. Yun ay dahil multo na lang siya na patuloy na nakikisalamuha sa mga kaklase niya. Ito namang huli kong kwento ay hindi ko pagmamayari, kundi karanasan po ito nung kahalili kong guard na pumapasok kadalasan ng night shift. Pamuhat kasi nung umayaw na ako sa night shift ay siya na ang kumuha noon at simula nga ng pinasukan niya yon ay hindi na nakakapagtakang nagsunod-sunod din ang mga karanasan niyang nakakapanindig ng balahibo dun sa university. Ito pong minsan niyang naikwento sa akin ay nangyari daw isang gabi. Maulan noon dahil may paparating na bagyo. Nakaalis na ang mga estudyante at siya naman ay nagbabantay na sa may guardhouse. Habang kalakasan ng ulan noon ay nagpasya pa rin siyang maglibot sa mga malalapit lang na building para makasiguradong wala nang natirang mga estudyante o mga guro doon. Dala-dala niya ang flashlight at payong para hindi masyadong mabasa. Ilang building na raw ang napuntahan niya noon bago magpasyang bumalik na sa may guardhouse dahil medyo nilalamig na rin siya. Habang papunta na doon ay napatigil siya nang mapadaan sa may gymnasium. Sa isa kasi sa mga bench doon ay may nakaupo na estudyanteng babae. Nakasuot ng PE uniform at tahimik lang na nakaupo doon at nakatungo. Mahaba yung buhok niya na tinatabunan ng mukha niya at medyo maputi rin daw. Agad siyang naglakad papunta doon sa estudyante para kausapin yon at tanungin kung ano pang ginagawa doon dahil gabing-gabi na at bawal na siyang tumambay sa university. Noong makalapit ay binati niya raw muna yon at saka nagtanong. Pero hindi raw yun umiimik. Nanatili lang na nakatungo at hindi kumikibo. Nung hindi makatanggap ng tugon ay nagpasya na siyang kalabitin yung balikat ng estudyante. Pero paglapat na paglapat pa lang daw ng mga daliri niya doon ay bigla na lang yung naglaho. Sinubukan pa niyang hanapin yun sa buong gymnasium pero hindi niya na yun nakita pa. Kaya naman agad na pumasok sa isip niyang mukhang hindi estudyante yung nakita niya. Mabilis na lang daw nilisan ng kasamahan ko noon ng gym at para maibsan ng takot ay saglit na lang siyang lumabas at bumili ng energy drink. Pagkatapos ay nanatili na lang siya sa may guardhouse. Nagdasal at nagpatugtog ng mga worship song. Baka raw kasi sa pamamagitan nun ay lubayan na siya ng mga entity ng university at hayaan na siyang makapagtrabaho ng maayos. Pagbati po sa inyo, Sir Van.
Pagbati rin po sa mga tagapakinig. Itago nyo na nga lang po pala ako sa pangalang Grace. Isa sa mga bagong tagapakinig nyo. Nitong nakaraang mga araw ay napapadalas ang pakikinig ko ng mga kwentong katatakutan sa channel nyo. Kaya naman ngayon ay naisipan kong magbahagi na rin. Itong mga kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa mga naging karanasan ko at ng mga taong malapit sa akin sa bangkong pinagtatrabahuan ko. Nga pala, nagtatrabaho po ako sa isang bangko dito sa Laguna. Halos 5 taon na rin. Hindi ko na lang ibibigay ang lokasyon ng bangko para na rin sa privacy nun. Ang trabaho ko ay bank teller. Kung kaya naman ako ang nag-aasikaso ng mga customer, dokumento at mga perang kailangan nilang ipasok at ilabas. Nag-e-enjoy naman ako sa trabaho dahil mababait din ang mga kasamahan ko at lahat ay kaklose ko na. Maging yung gwardya nga namin kung tawagin namin ay si Kuya Noel. Si Kuya Noel ay nasa 50 taong gulang na rin. At nung mga panahong bago-bago pa lang ako sa trabaho ay ganoon din siya. Bago-bago pa rin lang siyang natanggap na gwardya dun sa bangko. Mabait po si Kuya Noel at ilang taon din namin siyang naging kasama. Pero hindi ko naman inaasahang mas maaga pa siyang aalis sa bangko kaysa sa akin. Dahil sa ilang partikular na mga rason na siyang naikwento niya rin sa amin minsan. Bukod kasi sa mababang sweldo, ay may isa pa siyang inirereklamo. Iyon daw ay yung mga pangyayari lalo na kapag naka-duty siya sa gabi. Ang unang naikwento niya ay nangyari isang gabi. Malapit na raw mag 12:00 ng gabi noon. Nakaupo lang siya sa may labas ng bangko at sumisimsim sa basong naglalaman ng tubig. Nang sa hindi kalayuan, sa may medyo madilim na bahagi ng kalsada, ay may narinig siyang boses na tinatawag siya. Tinatawag ang pangalan niya at sinasabihan siyang lumapit at magpunta doon. Nung mga oras daw na yon, ay parang nagising lahat ng mga dugo ni Kuya Noel sa katawan. Dahil hindi lang basta boses yung napakinggan niya. Dahil yung boses ay pamilyar na pamilyar. At kahit makipagpustahan pa raw siya ay hindi siya maaaring magkamali. Na boses yun ng nanay niya. Wala naman sanang masama ron kung papakinggan. Pero nung maikwento ni Kuya Noel na halos 10 taon na ring patay ang nanay niya, ay doon na namin naintindihan kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon niya. Ramdam na nun ni Kuya Noel na may nakatingin sa kanya. Bagaman hindi niya matukoy kung nasaan banda yon. Napatayo na siya noon at alisto pa rin sa paligid dahil hindi pa rin tumitigil yung boses at patuloy pa rin siyang ineenganyong lumapit. Nakailang lunok na nun si Kuya Noel bago siya nagdesisyong umusal ng panalangin. Habang madiing hinahawakan yung kwintas niyang may pendant na krus at paulit-ulit na humihingi ng proteksyon sa may kapal. Siguro ay makalipas ang parang walang katapusang 5 minuto ay tumigil na raw yung tumatawag sa kanya sa dilim na gumagaya sa boses ng nanay niya kaya nakampante na siya. Pero noong inakala niyang hindi na yun mauulit ay doon siya nagkamali. Dahil simula nang mangyari yon ay palagi na raw yung nauulit kapag panggabi siya. Kaya naman nagsimula na rin siyang hindi maging komportable kapag nagtatrabaho. Yung sumunod naman ay ganito. May customer kasi ang bangko na itago na lang natin sa pangalang Mrs. Esmeralda. Matanda po siyang halatang may kaya sa buhay na palagi ring pabalik-balik sa bangko namin. Sobrang bait po nung matanda at approachable din. Dahil sa tuwing pumupunta siya doon, ay kinukwentuhan niya kami at kadalasan ay napapatigil pa siya sa may pwesto ni Kuya Noel at dinadaldal yung matanda. Halos hindi na nga nauubusan ng usapan yung dalawa. Kaya masasabi kong itinuturing na rin nilang magkaibigan ng isa't isa. Hanggang sa isang araw, ay nabalitaan na lang naming nanakawan at pinatay daw po si Mrs. Esmeralda pagkalabas din lang sa bangko namin.
Nanlaban daw kasi yon, kaya tinuluyan na rin ng mga kriminal. Noong mabalitaan namin yon, ay hindi kami halos makapaniwala. Dahil kakikita nga lang namin, tapos biglang wala na agad pagkalipas lang ng ilang oras. Hindi po agad nalaman ni Kuya Noel yung balita. Dahil nakalib siya noon sa kadahilan ng nasa ospital ang isa niyang anak. Kaya ilang araw din siyang wala. Hindi na namin yun sinabi sa kanya habang nakalib. Dahil baka dumagdag pa sa isipin niya. So lumipas po ang halos isang linggo nung muling bumalik si Kuya Noel sa trabaho. Noong mga panahong yun ay nakalimutan na rin naming ikwento yung tungkol sa nangyari kay Mrs. Esmeralda. Naalala lang namin nung may nangyaring hindi namin inaasahan. Hapon po yun. Walang masyadong mga tao sa bangko. Kaya nag-uusap kami ng kasamahan kong teller din. Habang nag-uusap kami, ay nadako ang paningin namin kay Kuya Noel na bigla na lang binuksan ang pintuan na akala mo ay may ginagabayan papasok. Malaki pa ang ngiti niya noon at may kinakausap, may kinukwento, ganon. Nagtataka na kami noon dahil wala namang pumasok at wala namang ibang taong kausap si Kuya Noel. Mag-isa lang po siya. Hindi na ako nakatiis noon kaya saglit po naming tinawag si Kuya Noel at agad naman siyang lumapit sa amin. Tinanong namin siya noon kung sinong kinakausap niya at nagulat kami nung sabihin niyang si Mrs. Esmeralda daw. Itinuro niya pa yon at binibiro pa kami kung hindi ba raw namin nakikita yung matanda. Kinikilabutan na ako noon nang maglakas loob yung isa naming kasamahan na sabihin na kay Kuya Noel yung nangyari sa kaibigan niya. Hindi po siya makapaniwala noon at nangingilid na rin ang luha na lumingon sa kinatatayuan ni Mrs. Esmeralda. Pero wala na po yun doon. Kaya naman kahit mahirap, ay nagawa niya rin kaming paniwalaan. Matapos ang shift niya ng araw na yon, ay dumalaw siya sa sementeryo ng kaibigan upang magpaalam at para na rin daw magtirik ng kandila. Napakarami pa pong mga naging karanasan noon ni Kuya Noel sa kababalaghan sa pagtatrabaho niya sa bangko namin. Dahil nga tumatanda na rin at hindi na rin kinakaya yung mga nangyayari, ay nagpasya na siyang magpahinga sa ganong trabaho at umalis na sa bangko. Hindi lang para ipahinga ang katawan, kundi maging ang isipan. Hanggang dito na lang po muna, Sir Van. Sana ay manotice niyo po ito. Maraming salamat po.